Hello, Cruella. Mabuhay. This is Gaisel Ortega and welcome back to my YouTube channel. Kamusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Ano mang oras kayo nanonood sa akin ngayon, maraming po salamat. Sa mga bago ko din subscriber, returning viewers, thank you so much sa support. Sa mga hindi pa po dyan nakasubscribe, alam nyo na, mag-subscribe na kayo, parang awa nyo na. And click the notification bell below para updated kayo na maglabas na po ng aking mga videos. And ladies and gentlemen, ang aking bisita. Actually, hindi naman niya ako bisita. Hindi siya bisita. Siya lang naman po ang aking Mama Sam na talagang forever grateful ako sa mga nangyayari sa akin ngayon. Maraming salamat, Mama Sam. Kamusta ka? Ayun. So, hello sa inyong lahat mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na to. Ang lahat ng mga Gaisel Ortega dyan, kamusta naman? So, yun. So, finally, nandito ako kasi bakasyon. Charot. So, yan. So, syempre, si Yes. Gaisel Ortega, hindi niya ako guest. Ako ang extension ng buhay niya. Charot. At ako din naman. Extension din siya ng buhay ko. Ganon. So, magkaduktong kami para kaming kambal. Hindi kami kambal, mag-ina. Kambal sa uma. Tapos ikaw yung maganda, ganon. ako hindi. Ganon. Hindi, maganda tayong dalawa. Yes, So, yun. correct. I'm so excited sa pag-uusapan namin. Kala mo, channel ko Anyway, so, ayun. Magandang araw. So, yun. Yes. Kamusta ka naman, Gaisel? Ayan, eto mabuti sa mga panahon ngayon kailangan natin ng playmates to grab the opportunities. Wow! Notes ko yan, playmate. O, sa akin yung natutunan yan. Anyway, so yes, true yan. So, ako din. Parang gusto ko rin ng playmate. Charot. Nainggit ako sa'yo. Charot. Anyway, so sa lahat ng mga nandiyan, hello, shout out sa inyong lahat. Mama Sam in the house. Ganon. Yes. At syempre guys, yung pag-uusapan natin dito, syempre about pageantry, hindi about sa playmate ha. Pero may time tayo dyan sa mga playmate na yun. Pero about sa pageantry, pag-uusapan natin ngayon. At syempre sa kasalukuyan, ongoing ang mga ganap, mga events at sa mga challenges sa Miss Universe Philippines. So sa 69 candidates, mukhang nababawasan na ng isa, mukhang hindi na sumisipot yung isa eh. So kung may makikita ka ba si Mama Sam na mga potentially na mag-compete sa Miss Universe at manalo sa Miss Universe Philippines, yung first tanong ko sa iyo, Mama Sam, palagay mo sa ngayong era ng JKN, ano yung hinahanap, lalo na at dyan gaganapin sa Thailand, itong Miss Universe 2025, ano ang hinahanap ng Miss Universe organization? Sa mga Siyempre girls. Dapat may wow, ganon. Yeah. So ako para sa akin, ang akin lang, sana ang organization talaga nakafocus sila doon sa mismong hinahanap ng Miss Universe Miss Universe organization. Kasi Yes. syempre, di ba, parang lalo na ngayon dito sa Thailand, iba yung bakbakan ng magaganap dito, tapos under pa ng MGI. So yung era, yung sinasabi mo, ano ba yung era ngayon? So yung era kasi, iba ngayon yung era ni Kun An dahil nga mas parang maano sila, particular sila sa beauty, yung kailangan may wow, kasi nga di ba nagagamit nila sa negosyo nila, pangit pagpakinggan, pero ayun ayun yung totoo. And then, plus nandoon ako sa part na iba yung MG ba yun? IMG, oo. IMG. Oo, iba yung irang yun. Yung irang yun, actually yun yung pinakagusto kong ira kasi nakikita talaga yung pagiging empowered, na highlights talaga yung gusto nila magaling kumuda, panalo. May nag-send nga sa akin, Gaisel, nung nakaraan. Sa amin ganun, yung sinasabi ni Lucera ba? Sabi niya ganun. Mama Sam, anong masasabi mo dito? Kasi ang sabi niya ni girl, kailangan daw empowered daw talaga yung marunong magsalita ang Miss Universe. Hindi daw model. Sabi ko siguro nung panahon noon, ayun yung hinahanap ng IMG. Pero ngayon, sa panahon ngayon, I think, parang feeling ko naman, hindi naman ganun ka-empowered magsalita si Miss Universe. Oo. Di ba? Kasi sabi ni Luciera kasi, Mama Sam, dapat pag magsalita ka, dapat nakikinig yung tao. Pero parang hindi na yun yung hinahanap. Oo, kasi ngayon nagsasalita si Miss Universe, busy ako makipagkwentuhan, charot. Anyway, tawag dito. Pero kung in terms of beauty ang pag-uusapan,
Ay, wala akong masabi. Talagang maganda talaga siya. So, parang ang basihan ko, since na nakita ko na ang Miss Universe ng dalawang mata ko sa harapan ko, parang ang basihan ko dito, yung beauty talaga. Beauty talaga ang hinahanap nila. Hindi yung sasabihin mo, ay, kailangan magaling to kumuda, panalo ang kudaan. Kasama yun. At the same time, total package pa din. Yung marunong magsalita, pero siguro lamang talaga yung beauty. Ayun. So, para sa standards ngayon ng, JKN era talagang parang lumalamang talaga ang beauty at more siguro na magagamit nila sa business kung ano man merong pino-promote sila, I think so. So ngayon Mama Sam, may Saka Hazel, nakikita wait ka lang. ba? Wait Oo, lang, Gabriel. go. Saka kung ibe-base kasi natin nung Miss Universe nung nakaraan, alam mo yun, parang kung titignan mo yung Miss Universe nung nakaraan, ang first runner-up magaling magsalita, Yeah, tama. 'di ba? Eh kung Correct. tutuusin, Yes. yun dapat ang manalo. Oo, pero Mm. hindi yun yung napanalo nila kasi talagang maganda din naman si Nigeria, mukhang Yeah. Barbie din naman, Black Barbie, pero kasi iba talaga yung beauty nito, eh. Yes, iba ang ino-offer ni Victoria sa universe at talagang parang siguro, ima-market niya yung European, African, Asian and Latinas. Kumbaga, pumapabor yung beauty at talagang yun talaga yung hinahanap nila. Pero ngayon Mama Sam, sa nakikita mo ngayon sa 69 candidates ng Miss Universe Philippines, may nakikita ka ba sa mga candidates na hinahanap ng Miss Universe? For Oo. sa ano lang, perspective mo? Oo naman, meron naman, madami naman. Halos lahat naman, Gaisel, ng lumalaban ditong kandidata, bibigyan natin sila ng credit. Maganda naman silang lahat at deserve naman nila ang posisyon ng Miss Universe Philippines kahit sino dyan. Pero depende na lang yan sa Mm. kandidata kung paano niya inilalaban yung laban niya dito. Kasi competition to at the end of the story, di ba? Kahit saan natin tingnan ang angulo, eh kailangan Mm. gumalaw ka dyan. Saka yung Yes, ganda, maganda naman yung bawat isa pero depende yun kung paano mo siya i-present. Tapos yes, depende yan kung total package ka ba, nakikita ba ng tao sa iyo yung ganitong aspeto. So depende. Sa ngayon, sa nakikita ko, ang mga front runner nagdo-dominant sila. At kung ibe-base mo yung front runner, kung ikukumpara mo yung front runner nung nakaraan taon sa nung mga nakaraan taon, parang mas matindi yung labanan ngayon. Hindi ko alam kung bakit dahil siguro lahat sila maganda, lahat sila qualified for the Miss Universe. Wala kang masabi na ay nako, ito kulang sa ganito. Example lang kita, Winwin Marquez, performance level, Q&A, I think she's total package talaga. mm. But depende yon sa magiging laro niya sa Miss Universe Coronation Night, Miss Universe Philippines Coronation Night. And then ganun din si Liana Aduana. Hindi mo pwede underestimate kasi she's total package. Kaya lang, andito na talaga sa mamimili na lang yung organization talaga. Kasi kahit sa mga baguhan, may nakikita tayo, ay ito pwede. According doon sa experience natin nung nakaraan. Like example, Laguna. Si Laguna, kung titignan mo, pwede din naman talaga kasi matangkad. Kumbaga, beauty queen material. Yes. And sa Manalo, sobrang Mm. iba din yung ino-offer talaga ng pagkaganda ni Atisa Manalo. So depende na lang talaga yan sa organization at sa mga magiging judges kung sino talaga sa kanila. But for now, I think it's Laguna and Atisa for me. Pero Mama Sam, nagma-matter pa ba sa'yo yung advocacy ng mga girls para lumaban sa Miss Universe? Is parang hindi naman nila binibigyan ng, spotlight, siguro may award lang pero nagma-matter pa rin ba talaga ang advocacy ng mga girls or pabayaan na lang kumontes at lumaban, 'wag nang mag-advocacy kung hindi naman totoo? Nagma-matter pa ba sa'yo or sa To be organization? honest, ako ngayon hindi ako naka-focus doon sa girls na ano ba yung advocacy niya. Dati kasi yun eh, ano ba ang backstory niya? Ano ba ang kwento? Bakit siya nandirito? Dati ganun yun. So, pag naghahanap ako ng Miss Universe winners, so gusto ko may kwento, gusto ko may backstory, gusto ko may advocacy. Kasi syempre para makita mo talaga yung kabuuan niya. Ayun yung tinatawag natin sa IFG kasi magiging empowered sila kung meron silang advocacy na tinutulak dito and then makikita ng organization yon. Pero ngayon kasi iba eh. Kahit ngayon transformational leader na wala na, di ba? Na parang kung Yes. iisipin mo maganda din yun kasi parang
parang from the root ng girls, di ba? Hindi sila nagbe-base doon sa parang sino ba yung pinakamaganda, ano ba ang beauty. Pero kasi tulad na sinabi ko, kay Kun An, parang nagmamatter sila doon sa sino ba yung pinakamaganda, sino ba yung may extravaganza. Dahil siguro nakafocus sila doon sa business. Mhm. So, Yeah. syempre, kung mag-a-ads ka nga naman, kailangan perfect talaga yung beauty ng Miss Universe Queen, di ba? Kasi kung hindi, Correct. parang mahihirapan silang ma-convince yung mga kapwa nila negosyante. So, nandoon sila sa part na ang gusto talaga nila, beauty na may wow. So, yun. Mm. At ang tanong ko, Mama Sam, di ba uso naman yun yung inclusive? Super inclusive na nga ang Miss Universe, wala nang halos standards. Sa palagay mo, yung nakikita nating mother, just like Miss Tacloban, Miss Bacolod, Miss Negros, Miss Nueva Ecija, Miss Muntinlupa, ayan yung mga possible ba na isusugal ng Miss Universe organization na magpadala ng inclusive sa Miss Universe? Actually, ang alam naman na natin 'to, puwede naman sila pero hindi mananalo, 'di Yeah. ba? Open naman ang Miss Universe organization, nahuli naman na natin 'yan. Kumbaga ang akin sa totoo lang, bakit niyo pa sinasali kung hindi rin naman sila mananalo? Bakit kayo Yeah. magfo-focus kung parang feeling ninyo hindi mananalo? But this is the game, eh. So parang feeling ko naka-focus ang organization sa na parang sa atin sa Pilipinas. Parang okay, so Mm. meron eto puwede silang mag-join, pero parang hindi pa sila talaga naka-focus do'n na, "O sige magsali tayo ng married woman, magsali tayo ng ano." So siguro ngayong taon na 'to baka ita-try for the experiment, oo, ng mga Mm. candidates kasi gusto nila iba-iba. But hindi ko nakikita na mananalo sila sa Miss Universe. Kasi parang feeling ko kasi, ang Miss Universe organization, naka-focus pa rin sila doon sa Miss Universe. Kumbaga parang hinalo lang nila 'to dito, pero at the end of the story, Miss Universe pa din siya. Kasi kung magpapanalo sila ng Mrs. or ng may anak na or kung ano man, hindi na siya Miss Universe, Mrs. Universe na siya. Oo, parang pinapayagan lang talaga nila na Oo, pumasok para para hindi walang magkaroon ng magkaroon ng issue. ano, ng discriminate. Kumbaga parang, Oo. hot na, oo, na masabi talaga na ang issue. Pero kasi kung titignan mo at the end of the story, may nanalo na ba tayo na married woman? So wala pa. So challenge 'to sa kanila. Hindi 'to madali. Hindi ko naman sinasabi na, "Ay naku, ganito, Walang ganito." chance. Hindi 'to madali. Challenge 'to sa kanila. Pero dapat aware din tayo na mahihirapan silang manalo kasi hindi 'to madali para sa kanila. But nandodoon na may kwento sila, so okay lang na nandiyan. So at least na-inspired natin yung mga ibang kababaihan na gustong Na sumali na, sumali. alam mo yun, oo, na may Hmm. edad na or gusto na may anak na, gusto pa rin mag-join, so yon. Pero pag-isipan ninyo, hindi porket inallowed na, eh, sige lang sali kayo ta's ang nasasayang, eh. Kumbaga parang ako para sa akin kung tutuusin dapat mag-focus na nga lang talaga sila sa Miss talaga, sa Miss Universe Yeah, kasi kung ayun yung sabagay. pageant, eh, oo. But ngayon 2025 na, you have to accept yung mga pagbabago. Yeah, at maganda kung maraming changes para magkaroon tayo ng mga nilo-looking forward natin yung mga mangyayari kung ano nga ba, kung may makokoronahan ba talagang nanay or kaya may asawa. Yes. Yes, masaya yung mga gano'n. Pero Mama San, bukod dun sa seryoso, ang seryoso natin nakakaloka. Eh, Parang hindi paano ko kasi kinakaya. seryoso yung tanong mo? Oo. Hindi ko kinakaya yung mga ganito. Yung serious kind of vlogging. Pero masaya din naman, at least may napupulot ka mo na kaya namin magseryoso, kaya naming joke-joke lang, kaya namin yung mga playtime lang. So, Hindi kasi multitask yung kaya ka. pinag-uusapan kasi natin, Hazel, I think is important. So, kailangan siyang Mm. seryosohin. I think katulad ng Yes. ayan yung sinasabi nga na parang pinapasali sila pero hindi naman pinapanalo. Kumbaga, ang pananaw kasi ng mga tao diyan, dapat natin seryosohin. Kumbaga, parang kung may point, eh, makes sense, eh. Oo nga naman, hindi naman mananalo. Pero ba't hindi lang yun sa corona naka-focus yung mga kandidata na nagjo-join dito? They are wanted to Yes. share their story,
And then Yes. they wanted to prove themselves Pa-inspire, na pa-inspire. kaya pa nila kahit nasa ganitong edad na sila o kaya pa nila kahit may anak na sila, kaya pa rin nila makipagsabayan. Kumbaga benefit yun sa kanila. And you Yes. cannot stop. So, ngayon, binigyan sila ng chance, eh di go lang. Kumbaga parang, ako nga tulad din na sinabi ko, tulad ngayon dito sa Miss Universe, kung naghahanap ang organization natin ng ganitong klase ng laban, so magpapadala tayo. Kaya natin magpadala kasi marami naman tayong mga candidates dyan. And then I think may chance sila. So, like example, Winwin Marquez, isa sa mga nakikita ko na possible. Si Tacloban, 'di ba? Magaling din yung eksena niya. Yes. Kumbaga At parang saka ang hayaan galing ni natin sila. Tacloban 'no, Masam, ang tangkad, Totoo, yes. maganda. Mm. So hayaan natin silang i-express yung kanilang nararamdaman diyan and then try. Instead na husgahan natin sila, ay suportahan natin sila, gano'n. Yes. At the end of the day pa rin, Mama Sam, nagbibigay talaga sila ng spice sa competition din. Totoo. Kasi nacha-challenge din yung mga dalaga na 'to na, "Hoy, magaling yung si Winwin Marquez. Take note, nanay yan." Macha-challenge sila na, "Hoy, kailangan nating ligwakin yung Winwin, ang galing, mga gano'ng level. So far magbibigay ako ng kandidata sa'yo kung ano pa ang chance nila sa Miss Universe na manalo, pang semifinals ba, pang top 10 ba, or Hirap pang naman. crown? Wala ka Okay, namang go. sasabihin na ano, pero siyempre magbibigay ako ng kandida kagaya ni Miss Isabela. Anong masasabi ko may kay Miss Isabela? Ano ba ang chance niya na manalo ng corona? Yung pinaka-potential na chance. To be honest, I hope na sana makapasok siya sa semifinals. But for Mm. now, sa dami ng kandidata dito, siyempre may mga surprising tayong candidates. Pero hindi ko siya nakikita na she's good sa Yeah, ipinapakita niya. Pero beautiful. hindi ko siya ma-feel na, kasi para sa akin ang dating hype. Oo, hina-hype siya. And they Mm. trying their best naman na maipakita yung mga laban nila na good fight talaga. But for Mm. now, I think looking forward ako sa preliminary competition. Tignan natin kung mag-aano siya, e-eksena siya. But ngayon, parang hindi ko nakikita sa top 20, top 10. Wala pa ako dun sa kanya. But I'm still hoping Ay, na sana makaano siya, makapito siya yan. ng bongga. So yun. How about Juliana Persado ng Miss Iligan? Iligan, nakikita naman natin na napapansin yung beauty niya. From the start pa lang, nakita ko din Yeah. naman yung galing niya na parang, uy, in fairness dito sa babae to, may chance ha. May chance siguro na makipaglaro sa top 20, top 10, but hindi ko pa nakikita sa top 5. So, depende yan sa materials na gagamitin niya in Coronation Night and depende yan sa atake, sa game plan nila kasi it's all about game. Kanina nga, di ba sinabi ko sa live ko, at the end of the story, dapat makita talaga yung laok nila kung gaano sila ka-penetrate dun sa ano. But nothing impossible kahit sino Kaya nga may nananalo mga dark horse kasi bigla silang ready pala sila. Di ba? Yes, So, oo. yun. So, I hope so na ready din siya. But for now, nakikita ko papasok to top 20 or top 10. Kaya niya. Nakaya niya nga sa globe. So, kaya niya rin dun sa ano. Basta nandun Yes, lang at sila saka sa sistema. yung mukha niya pang-commercial model talaga siya, Mama Sam 'no? Parang ang galing Yeah. niyang dalhin sa commercial dahil sa ganda na meron siya. Dito Yes. naman tayo. Dito papasok tayo, Mama Sam, sa very inclusive at very, ano na tayo, very ano na kasi siya, veterana na. Si Chanel Olive Thomas ng Nueva Ecija. Ano yung chance niya dito? Magagaya ba siya doon sa Bini-Bini Pilipinas or may chance ba siya talaga sa corona o kung ano ang pinaglalaban niya dito sa kompetisyon? Siguro papasok sa semifinals. Mabibigyan ng chance makapasok sa semifinals. I hope so na hindi siya ma-El Tocuyo. But I love her the way kung paano siya lumaban. But aminado naman ako na madami din naman talagang malakas at magaling. But naniniwala ako na may chance siya for the semifinals. Pero yung sasabihin mo, may chance ba siya sa top 5? Ayun yung hindi ko nakikita. Sa sobrang dami na naglalaro, real talk lang. Siguro, ang swerte niya na pag nakarating siya sa semifinals, then top 10.
But top 5, hindi ko siya nakikita doon sa top 5. So, Oo. surprising sa akin yun kung sakaling makarating siya sa top 5. But Mm. for now, looking forward ako sa mga magiging eksena niya dahil nakikita naman natin palaban naman eh. Pero nandoon ako sa part na sana makarating siya sa dulo ng kompetisyon. Yes, and mo si Chanel Olive Thomas, gano'n din yung nararamdaman ko sa kanya. Medyo, hindi kasi natin alam kung anong ano niya, eh, dito yung pinaghandaan, kung ano yung pinagtrabahuhan niya. So, malalaman natin yan sa mga susunod na araw. So, Yes. for now, wala pa talaga doon sa top Siguro 5, ano, pero 'wag naman sana ma-El Tocuyo, 'wag naman no, sana, yeah, 'di ba? sakit Pero naman nun. I hope na makakarating 'to sa top 20, top 10, gano'n. Kasi Hoping sayang at saka naman ang looking forward. sayang naman ang Yes. audience kung hindi nila ipapasok sa semifinals, may El Tocuyo, parang hello. Pero yung performance level naman niya, I think kaya naman niyang Kabog. pumasok sa Kaya semifinals. naman niya, eh. Lumalaban naman siya. Next, very newbie 'to, ito Mama Sam, sa galing Binibining Kanlahi, galing sa, roots ni Jasmine Omay. Si Tarlac ng Bonggang-Bo, Shasha Lacuna. Ano masasabi mo sa kanya? Very matangkad, very fresh. So, what do you think sa kanyang candidacy dito sa Miss Universe Philippines? I think about doon sa ano ba yung laro mo talaga dito. Kasi yung Mm. beauty, tulad nga ng sinabi natin, subjective yan eh. Kapag sinabing beauty, okay, beauty, tapos matangkad, okay, matangkad. So ano ang laro mo? O, di ba? Na medyo na-wonder lang ako, sa Miss Globe, hindi ka napansin. Sa Miss Globe, hindi ka napansin. To 10 yung, isa, Hindi siya umabot sa 10 so hindi na puwede na-impress. naman. Hindi na-impress yung ano sa'yo? Bakit wala ka dun sa top 10, hindi na-impress sa'yo ang sponsor? Hindi nagandahan sa'yo ang sponsor? Kung sila pa lang ay ganun na yung expression, so what if yung mga magiging judges? So dapat she have to be careful na hindi kasi to suntok sa buwan eh. Kailangan maganda ka. At I hope na sana yung materials na gagamitin niya for the prelim and finals yung tipong talagang kaya talagang kabugin ang lahat ng kandidata dito. Kasi tulad nga na sinabi mo, maganda siya, matangkad siya, so sayang naman kung mababaliwala. Di ba? For now, Yeah. nakikita ko, kaya naman siguro nito mag-semifinals. Hindi ko alam, but tignan natin. Kasi hindi naman lahat ng Mm. maganda ay pumapasok sa semifinals, hindi naman lahat ng matangkad. So, pagandaan lang niya siguro yung mga susunod na eksena nila para mapansin siya ng todo-todo, gano'n. Yes, at saka, nandun naman na magaling siya mag-perform dun sa Binibining Kanlahi. So, sana ma-sustain niya at saka, yung strategy klaruhin para alam namin kung paano kami i-assess yung performance na meron siya. I think yun lang yung nagkukulang si Tarlac. Eto naman Mama Sam, na hype 'to from the Filipino community. Malay Aklan, very beautiful, very artistahin ang mukha. What do you think? Wala. Wala akong naiisip sa kanya kundi nag-aabang ako ng eksena niya. So, Mm. nakikita ko siya nagpapaandar sa social media, may mga photos silang nilalabas, ganda-gandahan si ate, emote-emotan si ate, minsan kamukha siya ni Catriona Gray, kumakatriona level yung beauty, pero parang hanggang doon lang yon. Parang naghihintay ako na ano ba ang eksena mo at pasabog mo. So, sa ngayon, isa siya sa mga 'di ba parang Beautiful. nawala, oo, isa siya sa mga radar ko, eh, pero nawala siya dun sa Miss Glow, eh. Kasi 'di ba may mga radar naman tayo na, "Oh, ito mukhang ano." Mukhang To be kakabog. to be honest, may mga photos siya na nakikita ko at video na nai-impress ako. Pero more than doon sa parang sa naiisip ko na parang, "Good luck sa'yo girl." So, I hope na sana maka-eksena ka talaga ng bonggang-bongga. Oo, kasi ang ingay kasi na ginagawa nila ipakita natin sa taong maganda ka talaga. So, nagagawa naman nila yon. Pero kasi ayun lang ba yung kaya niyong gawin? Dapat magpakita din kayo diyan na talagang umaariba kayo ng todo-todo para mapag-usapan pa ng more, gano'n. So, hindi rin ako magugulat kung wala siya sa semifinals. Pero hindi rin ako magugulat kung papasok siya sa semifinals kasi nga nakikita ko naman na potential naman si bakla pero depende sa laro niya kung ano, kung paano siya Yes. kaka-vote,
paano ba yung materialis na gagamitin niya, maganda ba yung evening gown, mapapansin ba siya, Mm. or pinapansin ba siya ng organization or hindi. Ganon. Mm. Nakikita mo ba sa kanya si Kayla Carter? Kasi very beautiful din yung batang yun eh. Si Kayla Carter, yes. Mga Mm. ganon. Parang ganun yung vibe niya. So, good luck kay Mr. Taylor De Luna, di kababayan ko. Good luck, sana ma-meet kita soon. Charot lang. Eto naman Masam, itong babae na to eh galing talaga to sa mga probinsya ng mga beauty queen at kilala ng mga beauty queen. Si Miss Gabby Carballo ng Cebu. Anong potential na dito sa Miss Universe Philippines? Papasok ng semifinals, feeling ko. Top 20. Sure. Parang sure Oo. na. Kasi Ganun. very Parang, powerful naman siya, malakas na ano, pero kasi minsan yung charisma niya, parang doon ako nakukulangan. Minsan maganda, minsan walang ganda, yung gano'n. Yung parang hindi consistent yung grabe naman nakikita yung ko. wala. Alin? Nakakaulo. Hindi, Grabe chika ko naman lang yung walang yun. Kumbaga ganda. parang ano, parang minsan gandang-ganda ako sa kanya. Minsan naman parang parang nasasapawan yung beauty niya nung iba. Pero yung kung ibe-base ko yung performance and total package na meron siya, I think kaya niya mag-penetrate ng top 20, top 10. Ay, may guest ka mamasang, sino siya? Hi! Sino siya? Hello! Oh, nanonood kasi siya sa Samsam TV. Hindi sa Mamasang Vlog, sa Hi, Samsam TV. Kaya alam niya sa hello! Samsam TV ka. Hello How ka are na. you? May commercial po tayo. Hindi, kasi narinig niya yung boses mo, kaya talagang umakyat siya. Ayun, babay na ikaw kay Mama Sam. Ayan. Bye-bye! Nakakaloka. Oh, babay Kumain na. ka Oh. na? Hindi pa inaantay niya daw ako. Ah, Nakakaloka, may commercial. hello. Ayun, kung nabalik tayo dito kayo sa Miss Universe Philippines. After dito kay Miss Cebu, punta naman doon sa kapitbahay niya, yung kapitbahay niya si Miss Bohol. Anong nakikita mo potential kay Miss Bohol? Kakabog ba siya? Aabot ba siya sa 5 or To be honest, whatsoever? si Bocol, ang tingin ko diyan, ang lakas maka-top 5. Mhm. Parang feeling ko itong babae 'to 'di ba from the beginning pa lang sabi ko, top 5 materials 'to, mga gano'n. Pero hindi ko pa siya nakikitang magmi-Miss Universe. Possible, but nandodoon ako top 5 materials siya. Mm. So, para sa akin, yung beauty, yung talino, so gandahan lang ng lakad. Saka medyo, alam mo yon, but I think kakabog yan. Mhm. Ayusin ang Pero kung styling. halimbawa, pero biglang hindi siya Mm. napasama dun sa top 5, ano ba, hanggang top 10 lang siya o top 20, hindi din ako magugulat. Kasi nakikita ko naman na may kulang din naman talaga sa kanya. But for now, I think top 5 Yeah. materials kaya niya. Mhm. How about Miss Baguio, Gwendolyn Soriano, na sobrang lakas nila when it comes talaga sa pageantry? Malakas ang Baguio kasi total package naman sila, eh. Performance, matalino si girl, bubbly yung personality, pero hindi ko siya nakikitang siya ang magmi-Miss Universe Philippines. Siguro, isa siya sa mga puwedeng makatungtong ng top 5, puwedeng makipaglaro, puwedeng umabot sa dulo, mga gano'n. Siguro ano, tingnan natin kung ano yung magiging laro niya. Mhm. But isa siya sa mga radar na puwede mo talaga, "Uy, anytime makakarating 'to sa dulo," gano'n. I love her, I like her. Gusto ko yung beauty, Yeah. gusto ko yung aura, gusto ko siya. Mhm. At saka makikita mo yung potential na meron si Miss Ah, Baguio ng bonggang-bongga. yes. Next, oh, 'di ba? Miss Pasay, the tallest among all. Si Pasay kasi maganda, pero parang hindi naman siya maganda sa mga nakikita kong video and picture. So, sinasabi nila maganda, maganda, maganda. Kasi hindi ko alam, but potential din na maka-top 5, katulad niyan napapansin, depende sa magiging performance niya na lang, sa totoo lang. Puwedeng masayang, puwedeng hindi, gano'n. Malakas yung laban, may laban, pero depende yun sa laro nila. Kasi everybody nasa game talaga ng
kandidata, and alam naman natin mapaglaro din yung iba. Alam natin yung iba biglang ano yan, sisibol, biglang makakarating sa dulo. So, depende yan sa kanya. So, wag naman sana masayang yung ganda na meron siya. Ganon. Yes, at siyempre punta na tayo dito kay Laguna na talagang super potential na makikita natin na nakikita naman sa mga materyales at mga ganap niya. Si Laguna, I love Laguna, very beauty queen materials. Isa siya sa mga nakikita kong pwedeng maging tinik sa mga kandidata. Pwede tong manalo talaga anytime. Yung mga ganon, crown alert, ganon. So yung parang nakaano, yung parang pag siya na parang ano siya, isa siya sa mga parang nakikita ko na pwedeng maging Miss Universe Philippines talaga. So yun, kasi Mm. ano siya eh, hindi siya gano'ng kagandahan. Hindi siya ano, pero yung ibinibigay niya kasing performance, ano siya, total Yes. package. Oo, total package. Yung kumbaga parang Miss Universe Philippines materials, gano'n. Siya kayo yung nakikita ko na, nako, 'pag hindi nanalo dito yung iba, siya na yun. I think so. I think so nga. Malakas talaga yung hatak ni Miss Laguna. Hindi Tapos sa malakas yung binigyan hata, malakas yung tinatawag na beauty queen materials. Mahaba ang leheg, matangkad. Kung naghahanap ka ng beauty queen, siya isa siya doon. Pero kasi, yes, tinik siya sa iba, tinik din yung iba sa kanya, gano'n. yes, correct diyan. At siyempre, dito sa mga newbie na 'to, kailangan talagang i-enjoy lang at 'wag na yung, ano ba tawag dun? Kasi may yung mga newbie na talagang fierce kung fierce, laban na laban yung dating, tapos hindi pa namin nakikitaan ng personality. Kaya hopefully sana gano'n 'no. Tapos, enjoy the process ng pageant. Punta naman tayo dun sa mga pinag-uusapan talaga ngayon, si Miss Siniloan Laguna. What do you think sa chances niya na umabot dun sa dulo ng kompetisyon? Okay, si ano, si Yana. Eliana Marie Aduana. Si Liana. For me, Liana is a good fight. Nung una iniisip ko, ay naku, bakit ba naman 'to sumali dito, eh, dapat sa Miss Grand ka. Siguro nandodoon ako na ano, pero bigyan naman natin ng credit yung ginagawa niya. She's a total package, marunong siya magsalita, may beauty, may body, kumbaga lahat ng hinahanap sa isang Mm. beauty queen nasa kanya. So depende yan sa kanya kung paano niya 'to ilalaban. Pero kung between Laguna at saka si Sinuluan, I go for Laguna more than her, sa totoo lang. So isa yun sa mga tinik sa kanya talaga. Kasi mas nakikita ko yung presensya ni Laguna as a Miss Eloisa. Universe Philippines more than kay Liana. So, si Liana nandiya-diyan anytime puwedeng makoronahan, puwedeng makarating sa top 5, but matindi niyang kalaban dito si Laguna din talaga. Parang isa lang sa kanila ang aabot sa dulo, parang gano'n ang eksena. 'Di Correct. ba? Nararamdaman ko na parang isa lang sa kanila ang aabot sa dulo. Ang How about titindi. oo, oo. How about Sultan Kudarat, Chelsea Fernandez, anong chance? Uy, maganda yung laro ni Sultan Kudarat lately. So, mas nakikita Yes. natin nung 'di ba parang ang reklamo ng tao sa kanya, naku parang wala. Pero ngayon naman nakikita naman natin na she is, on the game talaga. Parang Mm. performance nandodoon talaga siya naglalaro at yung beauty niya, yung styling niya, winner. Kumbaga, depende but nandodoon ako sa ano, kaya naman nitong mag-top 5. Front runner, eh, 'no? So, Yes, good luck. yes. Gano'n talaga yung vibe niya 'no, si Sultan Kudarat. How about Taguig sa Hindi ko pangalawang try masabi na niya? ano, hindi ko masabi na siya magmi-Miss Universe Philippines, parang hindi ko naiisip, pero naiisip ko na kaya niyang makipagsabayan talaga. Yeah, ayan si Sultan Kudarat, ayun. How about Taguig, Katrina Ligado sa pangalawang try niya, makukuha niya ba ang corona? Di ko alam. Ang lakas din kasi ng kalaban, 'di ba? Actually, maganda yung performance na pinapakita niya, maganda pa rin naman. And then I think, nandodoon ako sa part na alam ko naman na gano'n na si Katrina Ligado ever since, 'di ba? Yes. Mula noon hanggang Mm. ngayon.
parang, ay nakita ko na yan, ganyan talaga yung ginagawa mo. Palaban ka talaga. So, expected ko na na aarangkada ka kasi ganun ka talaga, umaarangkada ka naman. So, wala pa ako Mm. nakikitang bago maliban dun sa hinihintay ko na lang yung comm skills niya kung paano niya maitatawid 'to ng bonggang-bongga. So, Yes. ayun yung magpapanalo sa kanya. Performance, I think kaya niya iangat yung sarili niya hanggang sa dulo, eh. Pero hindi ko lang alam kung yung performance niya ay papalo sa Corona, yung gano'n. Ayun, I think so din naman Mama Sam. Abangan Eh, na lang eto natin. oo, tingnan na lang natin yung ano pang magagawa ni Katrina Ligalo. Kasi parang potentially aabot naman talaga siya, pero tingnan natin kung ang comm skills niya ay papatok na. So, Hulaan ko Miss yung susunod, Muntinlupa. Muntinlupa. Mm. Si Muntinlupa, ako para sa akin, si Muntinlupa naman, yung game kasi ni Muntinlupa, she's on the game. Klaro, Mm. malinis, kumbaga parang wala kang makikitang butas. Marunong. Pero kasi para sabihin mo sa akin na na-amaze ka ba doon sa nakikita mo kay Alvin Win? Hindi. Kasi I know her already and she's queen. Natural, dapat gumalaw ka ng queenly dyan. Na, so hindi ako nagtataka. Pero nandoon ako sa part na looking forward ako, ano ba talagang hinahanap ng Miss Universe? Siya ba? Oo. Ganito Mm. ba talaga ang hinahanap nila? So, siya ba yung napipisel? I hope so na siya yon and I hope so na may panalo niya to. Mhm. Pero kung tatanungin mo ako, win-win, I think top 5. Mhm. Mar ah, Oh. kaya neto, 100% makakatungtong yan ng top 5. So, abangan natin kung siya ba ang magta-title or magfa-first runner-up, gano'n. Nakakaloka. Kumbaga last to standing talaga ang status ni Winwin Marquez dito sa competition. How Yes, about the kasi kung nagbabalik? ano kung Oo. bakit ko Hmm. Hmm. organization, I think it's win-win Marquez. Pero kung hindi, I think she's first runner-up. So, gano'n. Yes, yes. Talagang, magaling, eh. Lahat ng aspeto complete talaga, complete package din si Winwin Marquez. How about Kumbaga nagbabalik Maria Luisa crown alert Manato? siya. Crown alert katulad ni Laguna na parang ting 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 ting. Oo. Oo, oo. Oh, si Atisa na tayo. Anong chance? Baka tungtong ba ulit 'to ng top 5 o parang hindi na or corona na 'to? Nothing impossible, puwedeng yes, corona 'to, pero puwede ding hindi, gano'n. Kasi 'di ba may mga Mm. experience tayo, Pauline Amelec sumali ng maraming beses, pero hindi naman Walin nag-corona pa ng Miss rin. Universe Philippines. Nasa laro na 'yan ni Atisa kung ano ang ipapakita niya diyan. Pero kung tatanungin mo ko, nung nakaraang taon saka this year, kung ikukumpara natin, mas gusto ko yung nakikita ko kay Atisa. Yung iba nagrereklamo na parang, "Ay hindi naman umahataw si Atisa, hindi naman niya kailangan mag-split diyan." Hindi naman niya kailangan tumambling. Mas kinalmahan Yes. niya nga yung laban niya, eh. So, para sa akin, Mm. it's good for her. Hmm. Kasi mas nakikita ko yung totoong Atisa Manalo, mas lumalabas yung Oo. personality niya, and then nasa judges na lang yan at nasa hurado ng desisyon. But yung ibinibigay niya dito, katulad din ni Winwin Marquez, is a perfect for the queen. Perfect Mm. for moving para sa Miss Universe Philippines. Kasi 'di ba, ang Miss Universe Philippines naman wala naman tayong nakita yung hataw na hataw talaga. Ah, True, tama. So, napakaano 'to, looking eh, ang tingin ko diyan kay Atisa Manalo, it's all about destiny of her, gano'n ba? So, siya ba talaga 'to? And katulad din ni Laguna. Kasi kung titingnan mo silang lahat, ang nagbibigay talaga ng ano sa atin, ng parang, I think it's gonna win is Laguna. Oo, si mm. Laguna yung nakikita natin kasi the way kung paano mag-styling, paano gumalaw, paano gumanito. Pero kung hahanapin mo naman, ay dapat ipadala natin sa Thailand, mas magiging malakas ang laban ni ni Atisa. Yung parang gano'n. Mm. Pero hindi ko Mm. kasi alam kung ang organization ba they are looking na katulad ni Atisa na para mas maging maingay, mas maging mapaglaro. Kung ang organization natin they wanted to something game, something play, gano'n. Si Atisa kukunin nila, for sure. Mm. Pero kung ang organization natin sa Philippines ay
they are looking na, oh sige, basta Miss Universe Philippines, I think it's Laguna. Nag-gets Yes. mo? Yeah, Nag-gets mo? Yung parang oo. wala naman silang tipo na parang, ay sige lumaban tayo. Basta they wanted na something Miss Universe Philippines lang, ganon. Mhm. And then Mm, bahala ko mm. na. Parang Chelsea last year, something Mm. Miss Universe Philippines, okay, gusto namin na medyo new yung drama, Black Beauty, ganon. Oh. Sinunod nila yung gusto nila eh. So, nando doon sa organization na kung sino yung gusto nila, hindi yung demand ng tao. Uh-huh. Yeah. And for Kasi now, ang kung nakikita ko talaga naglalaro, it's Laguna. And kung Atisa, eto, Atisa is demand yan ng ano eh. Ang mangyayari tao. kay Atisa, it's demand ng tao for the good fight. Uh-huh. Pero sa totoo Mm. lang, kung si Atisa ang ipapanalo nila, we are have a good fight for the Miss Universe. Mm. Kasi may Mm. beauty, for sure magugustuhan talaga ni Kun-an, tapos nandoon na alam naman natin umatake si Atisa pagdating sa ano, yung lumalaban talaga, plus nandoon na yung encouragement kay Atisa, no, Thailand to, kailangan galingan ko, yung mga ganon. So, Mm. we have a good fight for kung si Atisa to. Pero kung ang susundin ng organization, I think they are looking na something. They wanted to Miss Universe Philippines. I think it's Laguna. Mm. Yan, grabe. Kumbaga, kung Sandali total lang, baka sumabaga. sabihin naman nila, paano na si Winwin? Okay, si Winwin, kung at tulad na sinabi ko, kung gusto naman nila ng medyo parang, ay, magpadala tayo katulad ng Venezuela. Ang Colombia nga, nagpadala ng ganito. Ang Venezuela nga, nagpadala Ang ng Puerto ganito. Rico, gano'n. So Philippines din, magpadala din tayo. So yon, Si ganon. Winwin 'yun. Si Si Winwin yun. Winwin yung perfect nating Perfect ipapadala. for the country. So yun. Yes. Yun lang yung vision ko dito sa ano at analysis ko. So sa ngayon, I'm looking forward pa talaga sa mga eksena nila, sa labanan nila. But malaki yung chance talaga ni Laguna kasi magaling yung team ni Laguna. Nakita naman natin, di ba, naglalaro Mm, naman talaga mm. sila. Magaling yung team eh. So, ang tingin ko na lang dyan ay kung hindi niya 'to para sa kanya, hindi 'to para sa kanya. So sa ngayon, ang nakikita ko malakas na pinagpipilian ng organization, it's about Atisa Manalo, Laguna, and Winwin. The Mm, rest, yeah. there are parang ano na yan eh, yung parang extra, kumbaga parang yung next dyan, yung halimbawa biglang nanalo si Bohol, yung kumbaga parang second lead, ganon. Kumbaga second front runner. So Hindi, ngayon parang Mama second Sam, choices, ganon, oo. mm, palagay mo Mama Sam, magiging maganda ang resulta ng Pilipinas this time na sa Thailand nagaganapin ang Miss Universe? Oo naman, kasi marami naman tayong pinagpipilian ng mga kandidata na pwede naman talagang makipagsabayan. And halos lahat naman ng mga nasa napag-uusapan natin ngayon, they have potential. And then Mm. may ino-offer talaga sila na, alam mo yun, na oy, ako ang piliin mo kasi may ganda ako. Ako piliin mo kasi matangkad ako. Ako piliin mo kasi kaya ko. Yung ganon. May ino-offer Mm. naman sila, in fairness naman. Mas mabigat yung batch ngayon kumpara sa nung nakaraang Last taon. year, yes. Mas nabibigitan ako ngayon. Lalong-lalo na yung newbie ngayon, sobrang palaban at saka Yeah. hindi mo inaakala na to be honest ha, hindi naman sa pang-aano ha, yung mga newbie ay mas more beautiful than the front runners at mga Mm. pretornees. Of Yeah, course, kaya of course. watch out na lang kayo na mas gusto ko ngayon yung batch kaysa last year. Kasi yung last year parang oo nga, malalakas din yun, pero parang nakokontian lang ako ng yung talagang, pang Miss Universe ang datingan at pang Miss Universe ang aura. This time maraming choices, maraming pipilian. So, Mama Sam kung halimbawa isa sa mga nabanggit natin ay makokoronahang Miss Universe Philippines, ano ang mate-take mo sa mga nabanggit natin na yun, nandoon na ba ang Miss Universe Philippines? Ang kulit mo, hindi ka nakikinig sa sinabi ko. 'Di ba nga, parang feeling ko, ang pinagpipilian lang, ang parang sa ngayon, ang Ay, ano nakikita ko, pinagpipilian si Winwin, si Atisa, at saka at saka si sila Laguna. Mm. sorry So, naman. sa for me lang, analysis ko lang yun. Pero hindi ko naman alam yung organization. At kayo kasi may sinasabi kayo, oh, it's Yana Aduana. Oh, si ganito, si ganyan.
Eh, kayo yun, eh, akin analysis ko gano'n. Kung sabagay, o 'di ba? Nakakatawa. Nambabara ka. Ha? Nambabara ka bigla-bigla, nakakaloka. Parang Gaga, oo hindi nga mo 'no? pinapakinggan yung mga sinasabi Nasagot ko. mo na pala. Lutang pa. Mhm. Nagmamadali si mama sa pupunta 'to sa Miss Hindi ako Grand. nagmamadali. Ang ganda-ganda ng explanation ko tapos binigyan ko na siya ng analysis ko, tapos bigla mong uling tinanong sa akin. Nakakaloka. Ayun nga mama sa maraming maraming salamat. Biglang pinutol. For now, doon sa napag-usapan natin, for now, ay nandoon yung Miss Universe Philippines. Ah, Sabi ko guys, nga 'di ba, ang linaw nga, isa sa mga nakikita natin na galawan talaga. Ang linaw nung explanation ko, ewan ko kay Jason Lutang. pasensya. Ito Are naman. you hungry? Feeling ko kasi alauna na. Oo, sabi ko Aray parang ko. kailan ba 'to matatapos? Nakakaloka. Ayun mama Sam, thank you so much. Last question pa naman, dun pa ba ako binagsak? Bumita ka kasi. Aray ko! Maraming salamat Mama Sam sa binigay mong oras at You're saka always sa mga welcome. magandang feedback. Actually, looking forward din ako at excited ako sa mangyayari sa Miss Universe Philippines. Kaya subaybayan natin sila at suportahan natin kung sino man yung mga mananalo dito, kidding aside. So ayun Mama Sam, anong eksena mo daw yung sa susunod na mga araw? Magla-live ka na ba ng Oo, siyempre bonggang-bongga? abangan na ninyo yung live ko everyday, charot. Kasi nga ano, wala akong pasok, oo. So, siyempre may panahon ako sa inyo. And then of course, ayun, so medyo busy lang ako ng April 1, 2, 3, and 4 dahil meron akong mga event. So, Wow! siyem mm. So, I'm busy. Nakakaloka. Uh-huh. Yes, at saka suportahan ninyo po ha ang mga social media platform namin ni Mama Sam, lalong-lalo na sa YouTube, o 'di ba? Thank Ayun, you yung so kay much sa Jason inyo. Ortega, siyempre sa akin alam na ninyo, so hindi ko na kailangan pa i-announce, subscribe na lang kayo, yun, gano'n. Yes, at saka thank you so much din sa mga candidates na nanonood sa amin. Thank you sa mga, pagpo-post din ninyo sa mga vlogs namin. Sa TikTok po, sikat na sikat si Mama Sam kahit hindi naman niya ano, account. Charot lang. Pinuputol yung mga sinasabi niya, "Winner!" Oh, 'di ba sikat si Mama Sam pero hindi siya At least napupunta sa nakakakuha kanya. sila ng content, nakakagawa sila ng content. True, ayan. Mm. Maraming salamat sa inyo guys at siyempre, thank you so much sa mga sumusuporta talaga. Laging sumusumuporta sa amin lagi-lagi, araw-araw nga sabi nga ni Mama Sam at, malaking utang na loob namin sa'yo. Nandiyan kayo sumusuporta, nanonood sa amin ay buhay na buhay kami at saka nandito lang din kami para sa mga balita at sa news about pageantry. Maraming salamat Mama Sam at pinagbigyan mo ang aking hiling na ma-interview ka ulit at maka-collab for 2025, o di ba? At Gago marami pang susunod. hindi mo naman siya hinihiling, ako lang nag-offer sa'yo kanina, eh. Grabe, ayun na naman tayo. Mama Sam, matatapos na tayo. Babarahin mo na talaga. Kasi siyempre nahiya naman ako sa'yo kahit hindi ka naman ito yung sinasabi na kahit hindi ka magsalita mag-o-offer ako kung kaya ko naman. Ayan naman si Mama Sam. Very thankful ako kay Mama Sam kasi hindi naman ako sa nahihiya. Parang ano, wala lang, di Yung ba? alam parang Pero feeling mo tatarayan lang kita. tingnan mo kagaya niya, binabara niya ako. So paano na? Charot lang, pero joke. Ano lang 'yon. Maraming salamat talaga at maraming salamat Mama Sam. At saka enjoy. At saka wag mo masyado ko yung ano ba tawag doon? Baka atakihin kayo sa puso pag lagi kayong ganap na ganap sa pageantry. Dapat kalma lang, i-enjoy natin ang pageant kasi ang ganda-ganda nito. Maraming salamat Mama Sam again. God bless you all and this has been Gaisel Ortega. Paalam.